Perpekto. Yan ang salitang laging pumapasok sa isip ko tuwing umaga habang humihigop ng kape sa aming beranda. Kitang-kita ko mula rito ang munti naming hardin, ang bagong pintura ng bahay at si Ana, ang asawa ko na dinidirigan ang kanyang mga rosas. Sa loob, naririnig ko ang mahinang kalabog na mga laruan ni Maya, ang aming 5 taong gulang na anghe. Arkitekto ako, si Ana naman isang graphic designer na work from home. Pinangarap naming to, isang tahimik na buhay sa isang desenteng subdivision, malayo sa gulo ng Maynila pero sapat na malapit para sa lahat ng kailangan namin. Yung bahay sa kanan namin, matagal na yung bakante. Medyo luma na ang itsura. Istilong dekada 70 na may malalaking bintanang kapis at bakod na nilulumot. Kaya medyo nagulat kami ng isang araw, may lumipat. Walang ingay, walang lipat bahay truck. Isang umaga, may mga kurtina na sa bintana at may nakasampay na mga damit sa likod bahay. Pulos maitim at mahahaba. Ang pamilyang Silva. Yan ang sabi ng guard sa gate. Isang matandang babae, si Lola Elara daw, ang kanyang anak na nasa mid-40s, si Alida, at ang kaapo niyang lalaki na siguro kasing edad ni Maya, si Ben. Kakaiba sila. Hindi palabas, hindi palangiti. Minsan sa gitna ng trabaho ko, napapatingin ako sa bintana nila. Laging nakasara, maliban sa isa sa itaas, kung saan minsan nakikita ko ang anino ni Lola Elara. Nakatayo lang, nakatingin sa bahay namin, hindi gumagalaw, para siyang ribulto. Hayaan mo na sila, Leo, sabi ni Ana isang gabi. Baka sanay lang sa probinsya, tahimik. Pumayag ako. Bawat isa may kanya-kanyang trip sa buhay. Hanggat hindi sila nanggugulo, walang problema. Ngumiti ako noon, kampante sa aking perpektong mundo, sa loob ng aking perpektong bahay. Hindi ko alam na ang bakod na naghihiwalay sa amin ay hindi lang gawa sa semento at bakal, kundi isang manipis na harang sa pagitan ng rason at ng isang kabaliwang matagal nang natutulog. Nagsimula ang lahat sa aso namin, si Basti, isang masiglang golden retriever na mahal ni Maya. Ang problema, malakas siyang tumahol, lalo na kapag may dumadaan sa tapat ng gate. Isang hapon, habang nagkakape ulit ako sa veranda, lumabas si Alida, ang anak ni Lola Elara. Payat siya, may malalalim na mata at balat na parang hindi nasisikatan ng araw. "Mister," sabi niya sa tonong walang emosyon, "pwede bang patigilin niyo yung aso niyo? Hindi makatulog ang nanay ko." Ang boses niya parang tuyong dahon na kinakaskas sa semento. "Nako, pasensya na, Miss Alida," sagot ko, pilit na nungumiti. Susubukan kong ipasok siya kapag hapon. Tumanggo lang siya pero hindi umalis ang tingin niya kay Basti na nooy tumigil sa pagtahol at parang asong napagalitan, nakasingit ang buntot sa pagitan ng mga hita. Tinitigan niya si Basti ng ilang segundo, isang titig na sobrang focused, sobrang lamig. Parang tinatansya niya hindi lang ang aso kundi pati ang kaluluwa nito. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa bahay nila nang walang paalam. Kinagabihan, nagsimulang maging matamlay si Basti. Hindi niya ginalaw ang pagkain niya. Ayaw niyang makipaglaro kay Maya. Nakahiga lang siya sa isang sulok, nanginginig. Dinala namin siya sa vet kinabukasan. Walang nakitang sakit, walang lagnat, walang impeksyon. "Maybe he ate something bad," sabi ng doktor, sabay abot ng reseta para sa mga bitamina. Pag uwi namin, nakita ko si Lola Elara sa bintana nila. This time, hindi lang siya anino. Kitang-kita ko ang mukha niyang kulubot, ang puti niyang buhok na nakapusod ng mahigpit, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa akin.
Isang ngiting hindi abot sa mata. Isang ngiting parang may alam siyang hindi ko alam. Isang ngiting nagsasabing, ito pa lang ang simula. Doon ako unang kinilabutan. Yung simpleng iritasyon sa kapitbahay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Isang kulay na mas madilim, mas malagkit. 3 araw. 3 araw lang ang tinagal ni Basti. Sa ikatlong gabi, narinig namin siyang umalulong ng mahina. Isang tunog na puno ng sakit at takot. Pagbaba namin ni Ana, natagpuan namin siyang naninigas sa sahig ng kusina, may bula sa bibig at ang mga matay dilat na dilat, nakatitig sa kawalan. Umiyak si Maya ng walang tigil. Si Ana, habang yakap-yakap ang anak namin ay bumulong sa akin. Leo, hindi normal to. Parang iba. Pagod lang yan, Ana. Baka may nakain lang talaga. Giit ko. Pero kahit ako, hindi na kumbinsido sa sarili kong mga salita. Ang imahe ng ngiti ni Lola Elara ay nakatatak sa isip ko. Nang ilibing namin si Basti sa likod bahay, sinabi ni Ana ang isang salitang matagal ko nang hindi naririnig. Isang salitang galing sa pagkabata niya sa probinsya. Baka nakulam, Leo. Natawa ako, isang tawang pilit at walang saya. Ana, ano ka ba? Nasa 2025 na tayo. Walang ganyan. Baka na-rabies o ano. Walang kagat, Leo. At sabi ng vet, healthy siya. Tumaas ang boses niya, may halong takot at hinanakit. Hindi mo man naramdaman yung titig ng babaeng yon, si Alida sa aso natin? Parang tinutusok. Sa amin sa Batangas, ganyan ang usog o barang. Tititigan lang nila, bibigkas ng kung ano, tapos hindi na niya matapos ang sasabihin niya. Buong araw, naging mabigat ang hangin sa bahay. Nag-away kami ni Ana. Para sa kanya, binabaliwala ko ang instinct niya. Para sa akin, nagpapadala siya sa mga kwentong kutsero. Ako, ang arkitekto na naniniwala sa sukat at anggulo, sa blueprint at pundasyon. Paano ako maniniwala sa isang sumpa na dala lang ng masamang tingin? Katawa-tawa. Pero kinagabihan, habang nakahiga sa kama at hindi makatulog, narinig ko ito. Isang mahinang tunog mula sa kabilang bahay. Parang isang kanta, isang uyayay, pero wala sa tono. Paulit-ulit, mahina at nakakakilabot. At sa ilalim ng kantang iyon, may isa pang tunog. Isang mahinang paggiling na parang may naghahalo ng kung anong mga sangkap sa isang lusong. Nawala ang lumbay ni Maya sa pagkamatay ni Basti, pero napalitan ito ng ibang bagay. Isang katahimikang hindi akma sa isang masayahing bata. Nagsimula siyang magkulong sa kanyang kwarto. Dati, ang mga drawing niya ay puno ng bahaghari, prinsesa at masayang pamilya. Ngayon, ang mga papel sa mesa niya ay puno ng mga itim na figura. Isang hapon, pumasok ako sa kwarto niya. Anak, ano yung dinodrawing mo? Tanong ko. Ipinakita niya sa akin ng isang papel, isang drawing ng bahay namin at sa tabi nito, ang bahay ng mga Silva. Pero sa itaas ng bahay nila, may nakaguhit na isang dambuhalang babae na may mahabang buhok na gawa sa ahas at ang mga mata nito'y 2 pulang bilog. Sa tabi ng aming bahay, may maliit na stick figure, siya raw, at may itim na tali mula sa leeg niya papunta sa kamay ng dambuhalang babae. Sino yan, baby? Tanong ko, pilit tinatago ang kaba sa aking boses. Si Lola, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Kaibigan ko po si Ben. Sabi niya, laging nakatingin si Lola niya sa akin mula sa bintana para hindi ako mawala. Si Ben, ang apo. Ni minsan hindi ko pa siya nakikitang lumabas ng bahay nila. Nakikipaglaro ka kay Ben, anak? Umiling siya. Hindi po, Daddy. Sa panaginip lang. Kinakantahan niya ako. At pagkatapos ay sinumulan niyang iham ang isang pamilyar na himig. Yun ang kantang narinig ko mula sa kabilang bahay. Ang oyaying nawala sa tono.
Kinilabutan ako hanggang buto. Kinuha ko lahat ng drawing niya at itinapon. Nagalit si Maya. Umiyak. Sinabing magagalit daw si Ben. Nang gabi ring iyon, nang simula siyang magkaroon ng lagnat. Isang lagnat na sobrang taas pero pabalik-balik. Dinala namin siya sa pinakamagaling na pediatrician. Dugo, ihi, x-ray, lahat ng test ginawa. Ang resulta, normal lahat. Walang virus, walang infection, baka pagod lang. Sabi ulit ng isa pang doktor. Gabi-gabi sa gitna ng kanyang lagnat, binabanggit niya ang pangalan ni Ben. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo sa kama nagsasalita sa isang sulok ng kwarto na parang may kausap. Opo, sabi niya. Ibibigay ko po kay Daddy. Isang gabi, ginising niya ako, pawis na pawis. Daddy, bulong niya. Sabi ni Ben, may regalo daw po sa inyo si Lola. Nasa may bakod daw po. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Maya tungkol sa regalo. Hanggang kinabukasan, habang paatras kong inilalabas ang kotse, may napansin akong nakasabit sa aming bakod, sa parte kung saan kami laging nagkakatinginan ni Lola Elara. Isang maliit na itim na tela na ibinalot sa kung ano at itinali ng hibla ng abaka. Bumaba ako ng kotse. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ito. Pagbukas ko, may lamang 3 bagay. Isang tuyong butiki, isang buhol-buhol na kumpol ng itim na buhok, at isang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi ko maintindihan. Parang sinaunang script. Nagpanting ang taing ako. Ito na yun. Ito na yung bagay na pilit kong iniwawaksi sa isip ko. Itinapon ko ito sa basurahan sa kanto, pero pakiramdam ko ay nakadikit pa rin ang dumi nito sa kamay ko. Sa opisina, hindi ako makapag-concentrate. Ang mga linya sa blueprint ay nagiging mga buhol-buhol na buhok. Ang mga sukat ay nawawalan ng saysay. Umuwi ako ng maaga. Pagdating ko sa village, dumaan ako sa parke kung saan nagkukumpulan ng mga kasambahay at ilang mga nanay, ang sentro ng tsismis ng subdivision. Nakita ko si Aling Marites, ang kapitbahay namin sa kabilang kalsada. Kilala siya sa pagiging mahilig sa kwento. Nilakasan ko ang loob ko. Aling Marites, yung mga bagong lipat sa tabi namin, kilala niyo po ba? Tumingin siya sa kaliwa at kanan na parang may nakikinig. Ay, Sir Leo, bulong niya. Ang mga Silva, mag-iingat kayo dyan. Hinila niya ako palayo sa iba. Sabi ng pinsan ng hardinero ko na ang pamilya na yan, taga Sorsogon daw dati. Pinalayas daw sa baryo nila. Mga mangkukulam daw. Mangkukulam? Ang salita ay tumama sa akin na parang malakas na sampal. Naku, sabi-sabi lang yan. Sabi ko, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko. Sir, noong isang linggo, yung pusa ni Mrs. Reyes, yung laging natutulog sa tapat ng gate nyo, natagpo ang patay. Walang sugat, pero tuyong-tuyo, parang piniga. Dagdag niya. May lahi daw silang hindi basta-basta. Ang matanda, si Elara, siya daw ang pinakamalakas. Huwag na huwag nyo daw tatanggapin ang anumang pagkain galing sa kanila. Pag-uwi ko, ang bahay na dati paraiso ko ay parang naging hawla. Ang bawat anino ay may banta. Ang bawat ugong ng hangin ay may dalang bulong. Ang rason, ang matibay kong pundasyon ay unti-unti nang gumungo. Kailangan nating magpatawas, Leo. Si Ana, na may malalaking eye bags at mga matang pagod na sa pag-iyak, ang nagsabi nito isang umaga, matapos ang isa na namang gabing nilagnat si Maya. Ana, yan na naman tayo. Sagot ko. Pero wala na ang dating kumpiyansa sa boses ko. Pagod na rin ako. Pagod na sa mga doktor na walang mahanap, sa lagnat na hindi gumagaling, at sa takot na gumagapang sa dibdib ko tuwing gabi.
Pumayag ako. Dinala kami ni Ana sa isang maliit na bahay sa isang masikip na baryo sa labas ng aming subdivision. Ang albularyo, si Mang Celso, ay isang payat na matandang lalaki na may mga matang parang nakikita ang hindi namin nakikita. Pinaupo niya si Maya sa harapan niya. Nagsindi ng isang puting kandila sa isang platito at nagsimulang bumulong ng mga dasal sa Latin na halo-halong kung anong dialekto. Pinatak niya ang natunaw na kandila sa isang palangganang may tubig. Habang ginagawa niya ito, nakatingin siyang diretso kay Maya na tahimik lang at nakatitig din sa kanya. Namuo ang wax sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahang bumubuo ng isang hugis. Sino ang nagbigay nito sa bata? Tanong ni Mang Celso. Ang boses niya'y biglang naging seryoso. Isang sumpa ito. Malakas. Mula sa dugo. Mula sa lahi. Ang kapitbahay po namin. Halos pabulong na sagot ni Ana. Itinuro ni Mang Celso ang namuong wax. Tingnan ninyo. Sa una, parang wala lang hugis. Pero habang tinitigtigan ko, nagsimula itong maging malinaw. Isang mukha. Isang mukha ng babae na may buhok na parang mga ahas. Eksakto tulad ng nasa drawing ni Maya. At sa ilalim ng mukha, may isa pang hugis. Isang maliit na bahay na may nakapalibot na bakod. Ang bahay namin. Biglang hinampas ni Mang Celso ang tubig. Kailangan ninyong umalis dyan, sabi niya. Ang mukha niya'y puno ng takot. Hindi ito simpleng kulam. Gawa ito ng inggit at galit na minana pa sa lahi. Hindi kayo ang unang biktima at hindi rin kayo ang magiging huli. Binigyan niya kami ng isang maliit na pulang supot na may lamang asin, uling at kung anong mga dahon. Isabit niyo sa pinto. Pangkontra. Pero hindi ito tatagal. Ang lason ay naipasa na sa bata. Hindi sa katawan, kundi sa kanyang anino. Paglabas namin sa bahay na iyon, hindi na ako ang dating Leo. Ang arkitekto. Ang taong moderno. Isa na akong ama na handang maniwala sa kahit ano para mailagtas ang kanyang anak. Kahit pa ang kalaban ay isang anino sa natunaw na kandila. Ang pulang supot mula kay Mang Celso ay nakasabit na ngayon sa aming pintuan. Isang maliit at desperadong simbolo laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Sa unang 2 araw, tila may epekto ito. Bumaba ang lagnat ni Maya. Nagsimula ulit siyang ngumiti. Nakahinga kami ng maluwag ni Ana. Pero ilusyon lang pala ang kapayapaan. Nagsimula sa maliliit na bagay. Ang mga laruan ni Maya ay bigla na lang lilipat ng pwesto. Isang gabi, sigurado akong isinara ko ang pinto ng kanyang kwarto. Pero paggising ko, bukas na bukas ito. Minsan, may amoy akong nalalanghap sa loob ng bahay. Isang halo ng bulaklak ng patay at sinunog na asukal. Mabilis lang itong dadaan, sapat lang para isipin kong guni-guni ko lang. Ang pinakamatindi ay ang mga anino. Sa gilid ng aking paningin, may mga aninong gumagalaw. Isang mabilis na pagdaan sa pasilyo, isang madilim na hugis sa bintana. Kapag lilingunin ko, wala naman. Leo, naririnig mo ba yun? Bulong ni Ana isang gabi habang nakahiga kami. Ang alin? Parang may kumakaluskos sa bubong. Wala akong narinig. Pusa lang siguro, mahal. Pero ang totoo, pareho na kaming nagdududa sa lahat. Ang tiwala namin sa sarili naming mga pandama ay nawawala na. Ang bahay namin na dati simbolo ng aming mga pangarap
ay naging aming kulungan. Hindi na kami lumalabas sa hardin. Laging nakasara ang mga kortina. Nag-umpisa kaming mag-away ni Ana dahil sa maliliit na bagay. Ang tensyon ay parang lason na kumakalat sa hangin. Sinisisi niya ako sa pagiging arogante ko nung una. Sinisisi niya ako sa pagiging paranoid niya. Ang totoo, pareho kaming takot. Isang hapon, nakita ko si Maya na nakatayo sa harap ng salamin sa sala. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa kanyang refleksyon. Lumapit ako. "Anak, okay ka lang?" Tumingin siya sa akin. Pero ang mga mata niya, iba. Malamig. Walang emosyon. Parang mga mata ni Alida. Sabi niya, malapit na raw. Bulong niya. "Sinong may sabi, anak? Si Ben?" Umiling siya. Tumingin siya pabalik sa salamin. "Hindi po. Yung isa pa. Yung babaeng nakatira sa likod ng mga mata ko. Sa sandaling yun, alam kong ang pulang supot sa aming pinto ay isa lang band-aid sa isang malalim at nagnanak ng sugat. Ang kalaban ay hindi na lang nasa labas ng bakod. Nakapasok na ito." Hindi ko na kaya. Ang makita ang sarili kong anak na parang nagiging dayuhan sa sarili niyang katawan ang nagtulak sa akin sa bingit. Isang gabi, matapos ang isa na namang episode ng pagsasalita ni Maya sa kawalan, lumabas ako ng bahay. Nilamon ng galit at desperasyon ang akin takot. Nagmartsa ako papunta sa bahay ng mga Silva at kumatok ako sa pinto nila ng buong lakas. Matagal bago may nagbukas. Si Alida. Ganun pa rin ang itsura niya. Payat at maputla. Pero sa pagkakataong ito, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapang-asar. "Anong kailangan mo, mister?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado pa rin. "Anong ginagawa niyo sa anak ko?" Sigaw ko. Nanginginig ang boses sa galit. "Tigilan niyo na. Kung ano man ang kasalanan ko sa inyo, bayad na. Ang aso ko, patay na. Ano pa ang gusto niyo?" Hindi nabigla si Alida. Tinitigan niya lang ako na parang pinapanood ang isang nakakatuwang palabas. "Wala kaming ginagawa," sagot niya. "Baka naman may sakit lang talaga ang anak mo. Mahina ang kanyang loob. Dapat ingatan." Ang paraan ng pagkakasabi niya ng salitang loob ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ko. Hindi ito medical na termino. Ito ay spiritual. Kaluluwa. "Alam kong kayo ang may gawa nito. Yung mga bagay sa bakod, yung mga tingin ng nanay mo." Ngumiti siya ng mas malapad. "Ang nanay ko ay matanda na. Mahina. Pero malakas ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Lalo na sa kanyang apo." Pumasok siya sandali sa loob at lumabas na may dalang isang maliit na bayong na gawa ng dahon ng niyog. Mula roon, kumuha siya ng isang maliit na puto na nakabalot sa dahon ng saging. Mainit pa ito at ang amoy ay matamis. "Heto," sabi niya, iniabot sa akin. "Pasensya na kung naingayan kayo sa amin bilang tanda ng pakikipagkaibigan." Tinitigan ko ang puto sa kamay niya. Alam ko, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong may lason ito. Hindi lason na papatay sa katawan, kundi isang bagay na mas malala pa. Isang selyo. Isang imbitasyon. "Hindi ko kailangan yan," sabi ko, umatras. Ang ngiti niya ay biglang nawala. "Dapat mong tanggapin yan," sabi niya. Ang boses ay naging matigas at malamig na parang yelo. Hindi magandang tumanggi sa grasya. Baka may masamang mangyari. Nakatayo kami roon sa dilim sa pagitan ng dalawang bahay. Ako na may hawak ng galit at takot. Siya na may hawak ng alok na kamatayan
na nakabalot sa dahon ng saging. Wala akong pagpipilian. Nanginginig kong kinuha ang regalo. Dinala ko ang puto sa loob ng bahay na parang may hawak akong bomba. Itinago ko ito sa isang drawer. Alam kong hindi ko ito pwedeng itapon basta-basta. Kinagabihan, bumagsak si Maya. Hindi na lang ito lagnat. Nanlalamig siya. Nangingitim ang mga labi at humihinga ng mababaw. Isinugod namin siya sa emergency room. "We don't know what's wrong with her," sabi ng doktor pagkatapos ng ilang oras. "All her vitals are crashing, but there's no medical reason for it." Habang nakaupo sa malamig na sahig ng ospital, umiiyak si Ana. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Isang alaala ng aking lola sa probinsya noon bata pa ako. Isang kwento na akala ko ay pambata lang. Kwento tungkol sa gaba, ang karma na bumabalik sa gumagawa ng masama at kung paano ito labanan. "Ang sumpa ay parang utang, apo," sabi ng lola ko noon. "Hindi mo ito mababayaran ng pera. Binabayaran ito ng isang bagay na mas mahalaga, isang bagay na kumakatawan sa nawala sa'yo." Nawala sa amin ng kapayapaan, ang aming masayang tahanan. Bigla akong tumayo. "Ana, may kinakailangan akong gawin," sabi ko. Hinalikan ko siya sa noo at si Maya na natutulog na parang anghel na nawawala ng hininga. Nagmaneho ako pauwi. Ang puso ko'y kumakabog na parang martilyo. Pumasok ako sa madilim na bahay at hinanap ko ang isang bagay na kumakatawan sa lahat ng pinangarap namin, ang aming wedding album. Kinuha ko ang paborito kong litrato, yung kuha sa araw ng kasal namin. Pareho kaming nakangiti, puno ng pag-asa. Pumunta ako sa likod bahay, sa lugar kung saan namin inilibing si Basti. Kinuha ko ang puto mula sa drawer. Hinukay ko ang lupa gamit ang aking mga kamay. Inilagay ko roon ang litrato namin at sa ibabaw nito ang putong bigay ni Alida. Ito ang sakripisyo, ang alaala ng aming perpektong simula. At pagkatapos, ginawa ko ang sinadi ng lola ko sa kwento. Bumulong ako ng isang dasal na itinuro niya. Isang baliktad na panalangin hindi para sa Diyos, kundi para sa lupang kinatatayuan ko. Isang pakiusap, isang kontrata. Ang kung ano ang kinuha ay siya lang rin ibabalik. Ang utang ng anino ay babayaran ng anino. Ang lason na itinanim ay aanihin ng nagtanim. Paulit-ulit kong binigkas ito habang tinatabunan ng lupa ang litrato at ang puto. Ang hangin ay biglang lumamig at sa kabilang bakod, sa bahay ng mga Silva, isang bintana ang biglang sumara ng malakas. Nang bumalik ako sa ospital, ang araw ay malapit ng sumikat. Naabutan ko si Ana na nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. "Leo, nagising siya!" Pumasok ako sa kwarto. Si Maya ay nakaupo na, umiinom ng juice. Ang kulay ay bumalik na sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata niya ay maliwanag na ulit, puno ng buhay, ang mga mata ng anak ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ako ng ginhawa. Nang makauwi kami makalipas ang 2 araw, may kakaiba. Ang bahay ng mga Silva ay tila mas tahimik kaysa dati. Walang anino sa bintana, walang nakasampay na damit. Sa 3 araw, isang for sale sign ang lumilitaw sa harap ng kanilang bahay. Itinusok ng isang real estate agent na hindi man lang pumasok sa gate. "Umalis na sila, sir," sabi ng guard nang tanungin ko. Isang gabi, may dumating na lumang truck. Isinakay lahat ng gamit. Walang imik, parang mga multo. Nawala sila. Ganun na lang. Bumalik sa normal ang lahat, o halos.
Si Ana at Maya ay masaya na ulit. Ang bahay ay naging tahanan na muli. Pero ako ang hindi na bumalik sa dati. Hindi na ako ang arkitekto na naniniwala sa rason at lohika. Gabi-gabi, bago matulog, nilalagyan ko ng linya ng asin ang bawat bintana at pintuan. May maliit na pulang supot sa aking bulsa saan man ako magpunta at higit sa lahat, hindi ko maiwasang hindi tumingin sa kabilang bahay. Bawat gabi, tumatayo ako sa bintana ng aming kwarto sa dilim at pinagmamasdan ko ang bakanteng bahay ng mga Silva. Pinagmamasdan ko ang bakod na naghihiwalay sa amin, nagbabantay, naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Siguro hinihintay kong bumalik sila o siguro hinihintay ko ang susunod na lilipat. Isang gabi, habang nakatayo roon, nakita ko ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Isang lalaking seryoso ang mukha, may malalim na mga mata, nakatitig sa dilim. At sa isang iglap, naalala ko si Lola Elara. Naalala ko kung paano siya tumayo sa kanyang bintana, nakatingin sa amin, tahimik, nagbabantay. Ang sumpa ay hindi talaga nawala. Hindi ito nabali. Lumipat lang ito. Ang takot na minana nila ay ipinasa sa akin. Hindi ako ang nanalo. Ako ang naging bagong tagapagbantay. Ang lason ay wala na sa aking anak, pero ito ngayon ay nasa aking kaluluwa. Isang malamig at permanenteng anino na laging magpapaalala sa akin na may mga pintuan na kapag nabuksan ay hindi na maaring isarapang muli. At ako, habang buhay, ang taong magbabantay sa bakod.